Hi mga Cebuanos! Ako nga pala si Zia. Hindi ko totoong pangalan. Ang dami ko nang nabasang confessions dito na nakakaiyak, nakakakilig gaya ng Tardo Checkpoint, Sininga ng Gaimu, Dapatula, at marami pang iba. Nakalimutan ko na ang ibang pangalan, pero fresh na fresh pa rin sa isip ko. Ha. Na-inspire akong mag-confess dito kasi gusto ko ring ibahagi ang kwento ko. Pakihide na lang po ang identity ko. Hindi ako taga Cebu, pero nakatira ako dito sa Mindanao, sa Agusan del Norte. Ayoko na lang sabihin kung saang part exactly. Kasi marami akong friends dito na baka makabasa nito. So, ayan, mag-start na tayo kasi parang ang haba na ng intro ko. BTW, hindi ako gaanong magaling magkwento kaya wag kayong mag-expect ng bongga. Pero siya, bongga talaga, hahaha. So ulitin ko, ako si Zia, hindi totoong pangalan. 25 years old payat pero sabi nila sexy at maputi. At syempre maganda rin. Kasi naman, papatulan ba ako ni sir kung hindi ako maganda? Hahaha, char. Pero seryoso, sinasabi rin naman ng mga kapitbahay namin at marami rin akong manliligaw. Kaya feeling ko may katotohanan naman. May dalawa akong kapatid na lalaki, tawagin natin silang Kuya 1 at Kuya 2. Simple lang ang pamilya namin. Hindi mayaman pero hindi rin mahirap. Sapat lang, yung tipong nakakabili ng gusto. Si Kuya 1 ay engineer na at may asawa na, may dalawa ng anak. Si Kuya 2 naman ay pulis, single pa. Pwede pang bilhin, hahaha. Balik tayo sa 2018, second year college ako noon, 19 years old. Kaka 1 month pa lang ni Kuya 2 sa trabaho bilang pulis at siya na ang nagpaaral sa akin. Siya mismo ang nag-volunteer kasi gusto niyang makapag-ipon. Si Kuya 1 para sa pamilya niya. Ayaw niyang si Kuya 1 pa ang gumastos sa pag-aaral ko kasi may sarili na siyang responsibilidad. Ang problema, hindi ko alam kung anong sumapi sa akin noon kasi bigla akong nagrebelde. BTW, wala na kaming parents. Naaksidente sila sa bus, kaya kaming magkakapatid na lang ang natira. Pero ibang kwento na iyan. Nag-aaral ako sa isang private school sa Buo. At dahil si Kuya 1 ay nasa Manila na kasama ng asawa niya, at si Kuya 2 naman ay na-assign sa car, ako lang mag-isa sa bahay. Kaya napilitan akong mag-boarding house, BH. Doon ko nakilala ang mga kaibigan kong classmates sa engineering. 3. Sila, isang bakla at 2 babae. Balay, 4 kami sa grupo. Wala naman talaga akong pangarap sa buhay nun. Ang totoo, si Kuya lang ang may gustong mag-engineering ako, kaya wala na rin akong reklamo. Ginusto ko na lang mag-enjoy, pero maayos pa rin naman akong nag-aaral, kasi ayokong masayang ang pagpapaaral nila sa akin. Ang hindi lang nila alam, grabe ang kakulitan ko. Tahimik ako sa bahay. Introvert. Parang mahiyain. Pero sa totoo lang, ako na yata ang pinakakiyat, malandi sa batch namin. Hahaha. Ang dami ko nang naging jowa. Hindi ko na mabilang. Nag-umpisa akong makipagrelasyon nung nawala ang parents namin. Pero patago kasi nga kahit mga kuya ko, hindi nag-girlfriend tapos ako pa kaya? Kaya ayun, pabago-bago ako ng jowa. Wala akong seryosohin. Ang pinakamatagal kong relasyon, 1 buwan lang. Hahaha. Hindi dahil nang cheat ako, kundi dahil mabilis akong magsawa. Pag napagod na ako, hiwalay agad. Tapos may bago na namang jowa, ilang araw lang ang lumipas. Siyempre, dahil maganda ako, aminin natin yan, hahaha. Ang dami namang pumoporma. Kaya sige lang. Pero kahit maraming jowa, virgin pa ako ha. Hanggang tsla at haplos-haplos lang kami. Wala pang nangyayari sa akin. Iba na kasi pag may nangyari. Baka mapatay ako ng mga kuya ko. May isang beses nga, muntik na. Pero natawagan ako ni kuya kaya naputo lang eksena. Buti na lang kasi gusto ko. Sa asawa ko lang talaga ibigay yun. August 14, 2018. Sabado, 11 p.m. Hindi ko makakalimutan ang araw na to kasi ito ang unang pagkikita namin ni Sir. Naginuman kami ng barkada ko, sina Jaren, Stella, at Andrea, di totoong pangalan. Since Sabado at isang subject lang ang pumasok sa amin kanina, naisipan naming gumala at mag-bar sa Buo, mga 10:30 p.m. Napagdesisyonan na naming umuwi kasi pinapatawag na si Jaren ng nanay niya. May sasakyan si Jaren kasi mayaman siya, rich kid. Kaya nasundo niya kami. Ang kaso, nakainom na siya. Hindi pa naman lasing na lasing, pero 2 na ang kalsada sa paningin niya. So sabi ko, ako na lang magdadrive. Baka madisgrasya pa kami. Ayun, ako na ang nagmaneho. Nagtatawanan lang kami habang nagdadrive ako. Yung usapan namin, puro kalokohan tungkol sa mga lalaki. Biglang sinabi ni Andrea, siya pakihinto saglit. Masusuka ako. May hintay lang ha. Baka ipalunok mo pa yan sa akin. Sabay tawa. Sobrang tawanan namin. Pagkababa ni Andrea, dumiretso siya sa gilid at sumuka. Tawanan pa rin kami.
Sabi ni Jaren, nainom pa. Tingnan mo to, nasusuka na. Mas mabuti pang magpapayat ka na lang. No, Andrea. Kanino naman ako papayat? Sayo? Nasabay tawa. Me. Oo nga, aso. Magpapayat kayo dyan. Mas lalo pa kaming tumawa nang biglang may duman na police patrol. Shit, kinabahan ako. Medyo madilim yung lugar kaya nagmadaling sumakay si Andrea. Tumigil ang patrol malapit sa amin. Kabado ako kasi nakainom kami at wala akong lisensya. Paano na lang pag nalaman to ni kuya, pulis pa naman yun? Nag-isip ako ng paraan. Ang naisip ko, landiin ang pulis. Kasi 'di ba, minsan may mga pulis na mahilig sa babae. Kumatok ang isang pulis sa bintana. Binuksan ko ng dahan-dahan. Tapos nag-acting akong inosente. Police 1, seryoso ang boses. Ma'am, meh.